sa Biblia. Hindi raw nakukuha ron. Hindi po magaling sa pagharap sa inyo sa mga Biblia at binabasa, hindi garantiya na yun ay totoo na. Ito, hindi porke magaling sa pagharap sa inyo sa mga Biblia at binabasa, hindi garantiya na yun ay totoo na. Hindi raw nakukuha sa galing at sa husay sa Biblia. Hindi raw nakukuha ron. Tingnan ninyo ang sabi ng Diyos sa Biblia. Ho? Babasahin ko. Sa Tito, ganito ang sabi ni Pablo, salita ng Diyos ito. Tito 2 versikulo 8. Ito po ating mababasa. Pangungusap na magaling na di mahahatulan. Ito ang sabi sa mga ngaral. Kailangan magaling sa pangungusap. Sabi niya naman kay Timoteo, pakinggan nyo, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng kahusayan. Mahusay ba ang sa Diyos? Hindi bobo yun, hindi bulol yun, hoy. Ikaw ang may sabi, hindi nakukuha sa husay at galing. Ang Diyos ang may sabi, nakukuha yun sa husay at galing. Ngayon, si Mr. Villas nagpapalata, kung hindi raw totoo yung nasa magazine isinulat nung reporter, ba't hindi ko raw nilagyan ng errata? Alam mo, hindi kami may-ari ng magazine para masunod ang gusto namin sa magazine. Pinaliwanag ko sa TV yan, sa isa sa aking mga live broadcast, na yun errata. O, malas ka, hindi ka nakapakinig, kaya ka nagre-reklamo. Oh. Wala na, huling tindig ko na to, kaya binamadali ko. Ngayon, sabi niya, eto, yun daw, binasa niya yung aklat niya, paninira raw ng Iglesia ni Cristo yung salitang hindi galing kay Jesus, ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ang nasa isip mo Iglesia ni Cristo, hindi ko inaalis yun. Pero ako kausap mo ngayon, ako may sabi ngayon, na hindi galing kay Jesus, yung pangalang The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Kasi sinasabi ng kasaysayan sa inyong aklat, na nung may-formulate yun, 1870 sa Vatican Council. Tutulan mo ngayon kung di totoo sinasabi ko na talagang 1870 lang lumitaw yung Iglesia Katolikang pangalan. Yun ang tutulan mo. Magpakita ka ng libro nyo. Ako may papakita ko sa'yo ang ebidensya na yan ay 1870 pinagkaisahan ng mga obispo na nagtitipon sa Vatikano. Kaya sa salita ko, huwag mong ipaangkin sa Iglesia ni Cristo. Hindi galing kay Jesus yun. Hindi galing talaga kay Jesus yun. Kung sinabi man ng Iglesia ni Cristo yun, kahit sino pwedeng magsabi nun. Talagang hindi galing kay Jesus Galing yan sa mga nagtitipong obispo sa Roma. Ngayon, balik tayo sa tunay na iglesyang sinasabi sa Biblia. Sa Biblia, sino po ba ang puno ng tunay na iglesia? Pakinggan nyo ha. Sino ang puno? Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya. Ayan. Si Kristo, puno sa bahay niya. Dito sa kabila, yamang may isang dakilang saserdote na pangulo sa bahay ng Diyos. Saan ho puno si Kristo? Sa bahay ng Diyos. Alin ang bahay ng Diyos? Dadapwat ko ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga taong ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Alin ho yung bahay ng Diyos? Iglesia ng Diyos. Sino ang puno? Si Kristo. Sa iglesia ni Mr. Villa, sino puno? Basahin natin. Dito sa Aklat Katoliko, siya ang inyong pakinggan. Sa pahina 83, ganito nakasulat. Ang pinakapuno ng buong Santa Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Pag-aralan nyo ang diferensya. Sa Biblia, ang puno ng tunay na iglesia, si Kristo.
Dito naman, ang pinakapuno ng Santa Iglesia Katolika ay ang Santo Papa sa Roma. Ang nakakalungkot, yan palang mga papa, kung minsan nabibili yung kanilang pagkapapa. Eto, sa isang aklat Katoliko, Church History, sinulat ni Reverend Father Ernesto Pralboynis. Yan. May nihilobstat ni Abriol at may imprimator ni Rufino Cardinal Santos Arquepus Manilensis, January 5, 1960. Ang sabi sa kasaysayan ng iglesia nila, kasama si Mr. Villas doon, simony ay a direct result of lay control over the church was simony, or the buying and selling of sacred objects and appointments. Yan ba iglesyang totoo? Para ma-appoint, binibili. Kalungkot-lungkot naman katotohanan nito na ang isang iglesyang totoo para ma-appoint ka bibilin mo. Kaya ang tawag simony, para si Simon, binibili yung kapangyarihan ng mga apostol, kaya simony ang tawag doon Ngayon, may patotoo ba sa Catholic Encyclopedia na may mga naging papa dahil sa kalukuhan? Pakinggan niyo. Saka yun. Ito po ay Catholic Encyclopedia. Hindi ako may gawa nito. Kagaya nung binabasa niya, hindi rin ako may gawa nun. Reporter ng Filipino Magazine ang may gawa nun. Hindi ako may gawa nun. Ito, may gawa nito, Iglesia Katolika. Dito ho, naka-underline ang pagkarami-raming mga papa na ayon sa kasaysayan nila na sila ang sumulat ay masasamang papa. Makikita nyo dyan, makikita niyan, lahat ng may underline na yellow, puro masasamang papa. May dalawang papa pa nag-agawan sa pwesto. Yung isa'y nasa... Eto po. Early and medieval periods. Antipopes of these periods were Constantine II, Philip, Anastasius, Boniface VIII, John the 16th, Gregory, Benedict X, Honorius II, Clement III, Theodoric, Albert, Sylvester IV, Gregory VII, Gregory VIII, Anacletus II, Victor IV, hindi si Mr. Villas ito, Victor IV ito si Pascal III, Callistus III, Innocent III, at ito po ay tinatawag na Age of Anti-Popes, medieval periods. Napakaraming naglitaw ang Papa sa Roma na ang mga pinaggagawa hindi tama. Ang isa rito ay Alexander VI. Si Pope Alexander VI, sangayon sa isang bagong aklat ng Katoliko, yung tinatawag na Inside the Vatican. Magazine ito, galing sa Vaticano. Ano ang sabi rito? Pakinggan nyo Alexander VI was one of the most notorious popes in church history. He pursued a libertine lifestyle, fathering children by various noble women. Naku, ang dami babae. Ang dami. Hindi paninira ito, Sila may sabi nito, Ayun. Tapos, continuing a long relationship with the beautiful Giulia Farnese Orsini, his offspring from a union with Banosa, Catanel, Giovanni, Cesare, Lucrezia, and Joffre were given some of the most important positions and fiefs in all Italy. In fact, many of his policies were based on nepotism. Ruthless and unscrupulous, he conducted the affairs of the pontifical estate as a temporal prince, who is Pope Alexander VI.
makababasa nyo ang kanyang buong kasaysayan dito sa isang bagong issue ng Inside the Vatican mula po sa Iglesia Katolika. Pinatutunayan ko lang na ang puno ng Iglesia Katolika sa maraming panahon, maraming notorious, ang dami, hindi ako may sabi, binasa ko yung Catholic Encyclopedia. Eto, isa pa, eto. In September, they elected Cardinal Robert of Geneva as Pope Clement VII. This pontiff went back to Avignon, wherefore the Great Western Schism in 1378 and 1470 started. Inasmuch as there was no revolt against the authority of the Pope, a real schism did not exist. However, the Catholic world was soon divided into two obediences. Nagkahati-hati. Ngayon, nung binasa niya kanina, meron daw paksyon-paksyon sa amin. Yung isa, kay Libita Gugulan, yung isa kay Filomeno Hison, yung isa naman daw, mayroon na naman daw ngayon, Daniel Hison. Sino ang paksyon? Okay, si Libita Gugulan. Babae, isang paksyon. Sino pa? Si Kaeli. Sino pa? Filomeno Hison. Si Rhea Villanueva, si Galang. At tapos ngayon, meron na naman. Si Daniel Hison. Iba na naman yan. Sino ang paksyon? Okay, si Libita Gugulan. Babae, isang paksyon. Sino pa? Si Kaeli. Sino pa? Filomeno Hison. Si Rhea Villanueva, si Galang. At tapos ngayon, meron na naman. Si Daniel Hison. Iba naman yan. Yung isa naman daw, mayroon na naman daw ngayon, Daniel Hison. Palagay ko, nag-iimbento si Ka Victor. Nag-iimbento, walang Daniel Hison akong kilala. Meron Daniel Rason, pamangking ko yun. Newscaster sa Channel 4 yun. Host ng Dakila Ka Pinoy yun. Broadcaster yun sa DZMM. At broadcaster pa rin yun sa DWRR. At saka, pamangkin ko yun, buo. Andito siya ngayon. Mamaya, papakita ko sa inyo. Saan nabasa yung meron Daniel Hison na, at saka yung paksyon-paksyon sinasabi mo, hindi namin tinotolerate yun. Pag nagpaksyon-paksyon, tinitiwalag namin. Kayo, tiniwalag nyo ba si Bilarde? At saka yung mga nagpapaksyon-paksyon sa inyo, pakinggan nyo, ha? Basa. Wala, tinitiwalag namin yun. Kaya nga hindi namin kasama ngayon yun yung gumagawa ng pagkakampi-kampi, sapagkat bawal ng Biblia yan. Pakinggan nyo. Hayag ang gawa ng laman sa makatwid ay ang mga ito. Pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga kalayawan, mga pagkakaalitan, mga pagkakabahabahagi, mga pagkakampi-kampi, ang nagsisigawan ng gayong mga bagay, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya nga, pinapatiwalag yun Bawal yun. Ngayon, imbestigahin mo nga ang samahang ito, mula Luzon hanggang Mindanao, kung may paksyon-paksyon kami, wala kang kayang ilitaw niyan. Ngayon, sabi mo, sinulat ko kanina, kapatid na Victor Villas, ha? Sabi ko raw, manliligaw sa radyo, lumitaw na ngayon, kasama kami ron. Hihilingin ko sa iyo ngayon, magtapat ka. Meron ba dyan sa binasa mo, mga manliligaw sa radyo na lumitaw, kasama kami ron? Isa pala sila mga, manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Isa pala sila sa mga, manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Meron ba dyan sa binasa mo, mga manliligaw sa radyo na lumitaw, kasama kami ron? Mr. Moderator ko, ipahintulot nyo, inulit-ulit niya ito This must be justified in front of all of you. Ang masasabi ko ganito, yan ang derechahang kaharap ako, nanloloko ka ng kapwa mo tao. Sinabi mo,
In-enclose ko sa open and close quotation mark. Ito, pagtututulan ito, ipapabalik ko ang tape. Nadulas daw ako. Sabi ko raw, ito, isinulat ko, verbatim, manliligaw sa radyo, kasama kami ron. Manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Ito, isinulat ko, verbatim, manliligaw sa radyo, kasama kami ron. Meron man nun. Pagka wala kang nailitaw ngayon dyan sa pamphlet namin na manliligaw sa radyo, kasama kami ron, abay, kailangan siguro idemanda ka ng paninirang puri. Ha? Hindi naman kita pwede sakalin dito. Ha? Hindi kita pwede ritong patay, hindi kita pwede sakalin, hindi kita pwede, bawal sa amin yun. Pero, para palitawin mo, nakaharap ako sa pamphlet ko, inaamin kong manluloko ko. Ikaw ang manluloko! Tinasabi ko sa iyo ngayong gabi. Ha? Ngayon, hindi ako nagtataka. Kasi, sabi ng Biblia, eto, 29:12 ng Kawikaan. Pakinggan nyo mga kababayan, no? 29:12 ng Kawikaan. Basahin natin. Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, lahat niyang mga lingkod ay masasama. Ayan. Ang sabi ng Biblia, pag ang puno sinungaling, sinungaling din ang miyembro na susunod sa puno. Ngayon, eto ang kondisyon ko. Hihingin ko ang kooperasyon ng moderator. Ipababasa natin sa moderator ang binasa niya. Titignan natin kung meron nakasulat doon na mga manliligaw sa radyo, kasama kami ron. Hihilingin ko. Kailangan mapatunayan ito eh. Masama naman yung aamin lang tayo ng aamin. Hindi ko matatanggap yon. Na ako nadulas ang dila ko. Never na nadulas ang dila ko. Kasama. Oh. Nadulas. Nadulas. Oh. Kasama. Oh. Nadulas. Nadulas. Oh. Hindi ko matatanggap yun. Na ako nadulas ang dila ko. Never na nadulas ang dila ko. Ang dila ko nagsasalita ng aral ng Diyos. Paano akong madudulas? Ha? Pag may naipakita ka dyan na mga manloloko sa radyo, kasama kami ron. Pag may naipakita ka, talo na ako. Pag hindi mo naipakita, didemanda kita. Sige. Kung papayag ang moderator, ilang minuto pa? Sige. Kung pwede, pabasa natin sa moderator. Kasi, hindi siya nagtatapat eh. Masyadong masamang paratang yun, ano? Manluloko sa radyo, kasama ko ron. Sinulat ko, verbatim yung sinabi niya at pwedeng i-playback yan. Ito na ang panahon pagdating niya. Kasama kami, diyan, nadulas. Ito na ang panahon ng pagdating niya. Kasama kami, diyan, nadulas. Pagkatapos dito, kasama kami sa mga manliligaw na yan. Pagkatapos dito, kasama kami sa mga manliligaw na yan. Manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Manliligaw sa radyo, pampleto, kasama kami. Isang bagay, nakapansin-pansin mga kababayan sa ating panahon, kahit sa mga sulok-sulok at radyo sa telebisyon at maging sa mga babasahin ay maraming mangangaral. Kami ay isa sa mga mangangaral sa radyo, telebisyon at sa pamamagitan ng pampletong ito. Nahuli sa sariling bibig. Isang bagay, nakapansin-pansin mga kababayan sa ating panahon, kahit sa mga sulok-sulok at radyo sa telebisyon at maging sa mga babasahin ay maraming mangangaral. Kami ay isa sa mga mangangaral sa radyo, telebisyon at sa pamamagitan ng pampletong ito. Nahuli sa sariling bibig. Ha? Pag may naipakita ka dyan na mga manloloko sa radyo, kasama kami ron. Pag may naipakita ka, talo na ako. Pag hindi mo naipakita, didemanda kita. Sige. Kung papayag
moderator. Ilang minuto pa. O, sige. Kung po pwede, pabasa natin sa moderator. Kasi, ano siya, hindi siya nagtatapat eh. Masyadong masamang paratang yun, ano? Manluloko sa radyo, kasama ko ron. Sinulat ko verbatim yung sinabi niya at pwedeng i-playback yan. Mr. Villa, sinihiling ko sa'yo, dahil wala na ako susunod na tayo, ano? Ngayon, basahin mo. Sa oras ko, gugugulin natin. O pabasa natin sa moderator. Manluloko sa radyo, kasama kami ron. Sige. Mr. Moderator, pwede po ba? Brother Eli, let us stick to what was signed. After lang ng usapan nyo, ang tanungan portion. Hindi po, tanungan yun eh. Oo, Gusto ko lang po i-justify kung po pwede. Sinabi niya kung po pwede. So that is my option. I came here to moderate, not as a reader. Sa makatwid, pagkatapos po nito, bibigyan nyo ng pagkakataon, Opo, basahin nyo. Salamat po, Mr. Moderator. Itutuloy ko po ang aking last stand. Ngayon, ang sabi niya kanina, 7. Galing daw kay Jesus, binasa niyo yung libro, ang katungkulan ng Papa. Yan. Galing daw kay Jesus ang katungkulan ng kanyang Papa. Tignan natin kung kailan lumitaw yung salitang Papa, kung galing nga kay Jesus. Sa Catholic Encyclopedia, page 571, merong ganito nakasulat. The Greek word papas, father, the title was first mentioned by Saint Enochius, 521 AD, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kailan unang ginamit yung salitang papas o papa? 521 AD. Kailan namatay ang Panginoong Jesus? 33 AD. 500 taon nang patay si Kristo nung lumitaw yung salitang Papa. Paano manggagaling kay Jesus yung pagkapapa ng Papa mo? Oh. Galing ba kay Jesus yung puno niya? Hindi. Ang katunayan, kung galing kay Jesus, hindi dapat magkaganon na dala-dalawa yung Papa yung nag-aaway. Ha? Oh, hindi mo naman siguro tatanggihan yan dahil nasa Catholic Encyclopedia yan. Kaya yung claim nila, sila raw ang galing sa mga apostol sa Jerusalem, dire-diretso raw, ha? Dire-diretso raw, in succession. Ang daming succession ng mga demonyo pala ang nag-succession. Paano natuloy ang totoo sa iyo? Samantalang may mga demonyo sumunod. Ha? Paano yun? Wala raw patid mula sa unang papa, si Pedro raw. Daldal lang yun, wala sa Biblia yun. Mula raw sa unang papa, dire-diretso, tuloy-tuloy. Hindi yung dire-diretso. Dahil maraming panahon sa Iglesia Katolika, mga papa, mga gawain masasama, kagaya ni Papa Gregorio the Sixth o Alexander the Sixth, na kailan lang sinabi ng Catholic publication na isa sa pinaka-notorious, biro mo notorious, masahol pa sa sa mga gangster sa Tondo. Biro mo. Paano ngayon naging totoo ang iglesia na ang puno'y notorious? Si Kristo ba pwedeng palitan bilang puno? Pakinggan nyo kung pwedeng palitan si Kristo bilang puno. Basa sa 7 ng Ebreo, ganito ating mababasa. At sa katotohanan, sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Dadapwat siya, si Jesus, sapagkat namamalagi magpakailanman, may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. May kapalit ba si Kristo? Sabi ng Biblia, si Kristo may pagkasaserdoting, maraming salamat po, hindi mapapalitan. Ano ang tawag nila sa Papa? Vicarius Filii Dei, kahalili ng anak ng Diyos na si Kristo, Alter Christus. Sa makatwid, yung Papa niya, ang lumalabag sa sinabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, si Kristo hindi pwedeng palitan. Sino ang pumalit? Tama o hindi? Mali, ba't mo papalitan si Kristo? Hindi naman nagpapapalit. Ano ka ba naman? Ha? Hindi pwedeng palitan yung ayaw papalit. Ha? Lalo na kung ayaw papalit si Kristo.
Bibiro mo yung anak ng Diyos na dakilat makapangyarihan, papalitan mo, pero pwedeng ipalit kay Kristo. Sabi ng Biblia, tandaan nyo ang talata, Hebreo 7:23, may pagkasaserdote siya na hindi mapapalitan. Kaya ang papalit sa kanya, Antikristo o kalaban ni Kristo. Sino po ang puno ng iglesyang nasa Biblia? Si Kristo. Sino ang puno ng iglesia ni Mr. Villas? Ang Papa. Kailan nag-umpisang lumitaw yung pangalang Papa? Noong 6th century AD. Wala na si Kristo sa lupa nung lumitaw yun. Kaya imbento lang nila yun eh. Ang sabi ni Kristo, 23:9 ng Mateo, pakinggan nyo ang ating mababasa mga kababayan. Basa. Ang sabi nito, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatibay siya na nasa langit. Nasa inyong ama ng mga Kristiyano? Ama nasa langit. Sasabihin niya mamaya, ba't yung tatay mo tinatawag mong ama? Hindi naman panrelihiyon yun, ano? Ang tinutukoy ni Kristo, pangrelihiyon. Bawal sa relihiyon. Gamitin mo, itawag mo sa ibang tao, yung ama, sapagkat iisa ang tatawagin nating ama, siya na nasa langit. At ang sabi sa Biblia, yung ama na yon ay yung amang makapangyarihan sa lahat. Hindi ho yun yung Papa sa Roma. Pero sila, yung Papa sa Roma, at kaya alam mo kung ano nangyayari tuloy? Dahil ipinalit nila yung Papa sa kay Kristo. Tingnan nyo sa isang aklat nila, itong aklat nilang ito na ang pamagat ay Compendio Historico de la Religion, sa page 509. Ano ang nasa sa dulo ng sandalyas ng Papa? Isang krus na ginto. Biro mo si Kristo, pinasal ng krus sa balikat. Ito naman nilagay sa sandalyas niya. Ngayon, anong sabi? Isang krus na ginto. At yun ang hinahagkan ng mga lumalapit at marunong gumalang sa Santo Papa. O yan, halika dyan. Ganyan ang nangyayari. Biro yan, no? Pinalutan si Kristo, pinahalikan yung paa niya, may sandalyas na mayroong krus na ginto. Alam ba nyo yan? O baka hindi nyo alam yan. O magbasa kayo ng Aklat Katoliko. Ito. Ngayon, ito ang kanyang katunayan na siya ngayon ang hari sa Iglesia Katolika. O tinan mo, yan o, meron siyang ano? May corona. Sabi sa Biblia, sabi sa Pasyon, ang mga pagmimilagro, tutulungan ng demonyo. Ano pa't magkakabayo at dito sa buong mundo, maghahari itong lilo! Sabi ng Pasyon. Hari ba? Hari, may corona. Wala namang ibang mangaral na naghahari. Siya lang naman ang may corona eh. Kaya tamang-tama yung sinasabi sa Biblia at sa mga hula at sa Pasyon na may lilitaw na Antikristo. Pero kailan may hindi ko sinabi na kasama ako ron. Masadasa matino akong pag-iisip. At pag hindi mo napatunayan, Mr. Villas, yung ngayong gabi, tandaan mo, maghaharap tayo kahit saan. Patutunayan ko sa'yo, maninirampuri ka. Wala akong sinasabi. Nakasama ako sa mga manluloko sa radyo. Imposible de los imposible. Isang bagay nakapansin-pansin mga kababayan sa ating panahon, kahit sa mga sulok-sulok at radyo sa telebisyon at maging sa mga babasahin ay maraming mangangaral. Kami ay isa sa mga mangangaral sa radyo, telebisyon at sa pamamagitan ng pampletong ito. Nahuli sa sariling bibig. Isang bagay nakapansin-pansin mga kababayan sa ating panahon, kahit sa mga sulok-sulok at radyo sa telebisyon at maging sa mga babasahin ay maraming mangangaral. Kami ay isa sa mga mangangaral sa radyo, telebisyon at sa pamamagitan ng pampletong ito. Nahuli sa sariling bibig. Pero kailan may hindi ko sinabi, nakasama ako ron. Masadasa matino akong pag-iisip. At pag hindi mo napatunayan, Mr. Villas, yung ngayong gabi, tandaan mo, maghaharap tayo kahit saan. Patutunayan ko sa'yo, maninirampuri ka. Wala akong sinasabi. Nakasama ako sa mga manluloko sa radyo. Imposible de los imposibles. Dahil alam na alam ko, hindi ako nanloloko ng kapwa-tao. Walang bayad ang binyag dito. Walang bayad ang kasal dito. Walang bayad ang Santo Olio rito. Wala ritong bayad.